Thank you po, Pastora Sonia. Amen. Ngayon naman po ay dadako tayo sa pasalamat sa Panginoon. Amen. Sino ang magpapasalamat? Amen. Tayo. Huwag natin ikahiya ang sabi nga ni Pastora Sonia, ang kabutihan ng Panginoon. Amen. Sister Pina. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos dahil bago pa man po tayo nagsimula, ay meron po talaga akong hinihiling sa Kanya. Niluluhod ng tuwing darating po ako dito, nakaluhod po ako, tapos talagang taimtim po ako mananalangin na kailangan ko po ang bagay na iyon. Amen. Sa ngayon po, nasa kalagitnaan po tayo, ay dininig na po niya ang aking panalangin. Amen. Para po sa inyo, tumawag lang po kayo ng taimtim. Lagi po, huwag po tayong hihinto sa kapapanalangin. Ngayon pa lang po, ibibigay na po niya ang ating mga kailangan. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tanggapin niyo na po ang pagpapala. Maraming salamat po. Amen. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. Ang hinihiling ni Sister Pina ay binigay na daw. Amen. Praise the Lord. Tunay nga, napakabuti ng Panginoon. Basta talagang tatawag lang tayo palagi sa Kanya. Huwag tayong makakalimot. Hindi yung tatawag lang tayo pag may kailangan tayo. Dapat lagi-laging tumawag tayo sa Panginoon. Amen. Sino pa ang magpapasalamat sa Panginoon? Amen. Huwag nang mahiya. Tara na kapatid. Amen. Kahit short message lang, at least nagpasalamat tayo sa Panginoon. Amen? Wala na ba? Nagkakahiyaan sila ipagpasalamat ang kabutihan ng Panginoon. Yes, ayun. Nagsasabay pa sila, oh. Diba? Sumating po lahat ng kapayapaan ng Panginoon. Amen. Ipatutuo ko lang po yung Walang iyakan ng mga iyaking mga ano eh. Ayan. Nakakaiyak talaga siya. Yes. Amen. Go lang. I-accept mo pero ito nakakaawa yung naiiyak ako. Since alam ng lahat yung kasaysayan ng mister ko, alam ng Diyos, pinanalangin ko siya from Baclaran to Quiapo. Sa sobrang hirap, dumating yung point na, Lord, kuhanin niyo na lang, ganito rin lang ang sitwasyon ko. Itinilira nung nakakaalam dito, ngayon lang ako nakapagsalita ng ganito. Sino ang mag-iisip sa akin? Naranasan niyo ba matulog may patalim sa tagiliran niyo? Naranasan niyo ba matulog may patalim sa liig ninyo? Hindi. Kasi, siyempre, hindi ko naman sinishare ko eh. First time, pinanalangin ko po talaga. Pero kung hindi po yun, siyempre, masama, di ba, ang hinihiling ko. Ano po ang nakabubuti para sa akin? Na matahimik na ako, na hindi niya ako inaaway lagi. O hindi kami makapaghanap buhay kasi yung selos niya, yung dumi ng utak niya, nandun lagi. Kahit saan kami magpunta. So, sabi ko nga sa Panginoon, lagi kong dinadalangin niya, kahit sa simbahan, mapadaan ako, bababa ako, wini-wish ko yun. Tumigil na lang siya para payapa na kami. Awa ng Diyos, nung siya'y nawala, nung nagpakasyon ako, nawala siya ng 10 days. Galing ako probinsya, 3 days. One week ko, 3 days lang ako doon, bumalik ako sa kakahanap sa kanya ng 10
days. Pagbalik niya, sa haba ng panahon ng paghahanap namin, magastos, may naghahanap sa Maynila, sa Cavite, meron din. Pagbalik niya, awa ng Diyos, hindi niya na ginawa, hindi niya na nagawang malapit, hindi na siya nagsasalita ng kung ano-ano para sa akin, nagbibintang, ibinintang ko daw yung lupa nila sa probinsya, may lalaki daw ako, ganyan-ganyan, at kung ano-ano pa. Sabi ko, ito na siguro, sabi ko ganyan, ito na yung sagot sa panalangin ko. Ngayon, alam na ng mga kasama ko, kahit saan ako magpunta, wala nang sagabal. Salamat sa Diyos at nasagot yung panalangin ko. Amen. Amen. Tunay nga na pag tayo ay tumawag sa Panginoon, ay sasagutin niya lahat ng ating mga dasal sa Kanya. Amen. Sabi nga, hindi bingi ang ating Panginoon kung anong nararamdaman mo ngayon. Ngayon, binigay sa iyo ng Panginoon ang deserve sa iyong buhay. Amen. Ngayon naman, sino pa ang magpapasalamat? Ate Janet, tayo na. Amen. Palakpakan natin siya. Hello. Mapagpalang hapon sa atin pong lahat. I-share ko lang po yung strength na binigay sa akin ni Lord kasi naalala ko lang kasi kanina habang naglalakad ako, ang daming bumabati sa akin, Ate Janet, tatakbo ka ba? Sabi ko, hindi pwede, operada ako, baka mabusi. So, ibig sabihin, doon ko naaalala na yung pagiging operada ko, hindi hadlang doon sa pagkilos dito, nagpupuri, sumasayaw, araw-araw, nilalakad ko pa, galing sa bahay, papunta dito. Para hindi pansin. Sabi nga nila, operada ka pala. So, isang napakalaking blessing na po yun eh. Yung inoperahan ka, pero ang iba, nagdadahan-dahan halos ganun maglakad. Ako hindi ko pansin yun eh. Hindi ko parang, kasi hindi siya kumikirot, wala naman, wala, talagang blessings talaga. Binigyan ako ni Lord ng strength para dito sa 30 days natin na prayer and worship. Kaya kahit nagsasayaw, kahit naglalakad, dati naman nag-i-bike ako, pero hindi ko alam at ayaw kong gamitin. Naglalakad talaga ako mula sa bahay papunta dito. Kaya ngayon ko na-realize yung blessing. Although alam ko, everyday nabibless ako. Nararamdaman ko ang presence ni Lord sa buhay namin mag-ina, namin mag-anak. Nararamdaman ko siya, pero iba yung blessings ngayon na binigay sa akin kasi nga hindi mabusik-busik yung sugat ko dahil kahit na sa ganito. Kaya na-remind sa akin yung Ate Janet, tatakbo ka ba? Sabi ko, hindi pwede, lalakad lang kasi baka mabusik. Kaya maraming salamat Panginoon dahil patuloy mo akong sinasamahan. Ang presensya niya ay laging nasa akin. Maraming salamat. Amen. Amen. Yes. Tunay na ang presensya ng ating Panginoon ay laging nasa atin. Amen. Sabi nga, kahit ano man ang natin sa ating mga karamdaman, kung ano man ang sa ating kalusugan, ay hindi yan hadlang sa Panginoon at hindi hadlang yan sa gawain niya. Basta gawain ang iyong pupuntahan, nalulugod lagi ang ating Panginoon. Amen. Wala na po bang magpapasalamat sa Panginoon? Amen. Kung wala na, yes, hallelujah. Sinagot din ng ating Panginoon ang dasal ko. Amen. At dumating ang ating Bishop Roel. Inintyan niya tayo kahapon. Kahapon sana to eh. Ganda-ganda pa naman ang introduction ko eh. Tapos, men, tatawagan ko si Bishop Roel Prudenciado. O, siya, provinsyano pa yun ha. Praise the Lord. Pasensya na po kayo. Medyo busy kahapon. Meron ako online Bible school. Yan. Pa yung isang kaya. Ito, maganda pala ito. Okay, exhortation sa oras na ito. Kanina sa testimony kasi mas maganda yung narinig kong testimony na meron pala tayo ditong 30 days na prayer. Ako, sana dalangin ko na
habang buhay yung ating prayer sa Lord. Pero siyempre, buklat muna natin ang ating mga Bible. 15 minutes lang pala ang ating exhortation. 15 minutes. Diba? Ako naman nandito kahit 1 hour, hindi naman ako mapapaalis yata dito. Wala naman siguro mapipetition sa akin. Last ko na itong pagsalita dito. Di okay lang kasi hindi naman din ako Hindi, okay. Sige, 15 minutes. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 4 verse 1 to 6. I hope and I pray na ma-appreciate natin yung verse natin. Ephesians chapter 4. I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called, with all lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Para po sa ating kapayapaan, there is one body, one Spirit, even as you are called in one hope of your calling. 5. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is above all and through all and in you all. Sumaating po ang Panginoong Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Sabi ng verse 6, na sa ating lahat, sumasa atin ang Diyos, Ama ng lahat, na siyang suma sa ibabaw sa lahat at suma sa lahat at nasa inyong lahat. Amen. Amen. Nasa atin ba ang Panginoong Diyos? Lahat po ng mga may Diyos, pumalakpak po sa Panginoon. Gusto ko pong i-share yung sa umagang ito ay natin pong sa gabing ito pala. Ang ating pong pamagat ng ating pag-uusapan ay submission to one another. Submission to one another. Pagpapasabot sa bawat isa. What are those principles to have submission to one another? Ayun po, mayroon pa pala tayong bisita. Submission to one another, parang si Pastor natatandaan ko, hindi ko lang alam kung saan kami nagkita. Oo, yung church dito. Hallelujah. Praise the Lord. Submission to one another. Ayan. Submission to one another. What is those principles to have peace or submission to one another? Paano ba magkakaroon ng pagkakasundo-sundo? Mukhang malabo yata ang magkaroon ng kapayapaan. Bagamat ang isinisigaw ng lahat ay kapayapaan para sa ating lahat. Sinisigaw yan ng mga NPA, kapayapaan. Sinisigaw ng mga nagrarally, kapayapaan. Pero parang magulo. Sa church, ganun din. Diba? Nagpipreach tayo ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng humbleness, ng meekness, lalong yung mayabang. Nagpipreach tayo ng love one another, lalong nagkakagalit-galit. Nagpipreach tayo ng magbigayan, lalong madamot. Ayaw na magbigay, napagod na ang mga tao sa paggawa ng mabuti. Nawa, magkaroon tayo ng talagang tunay na kapayapaan. Pero sabi nga ng iba, kapag namatay ka na, mapayapa. Pero hindi rin. Ang galing na mamatay, nag-aagaw-agaw sa lupa, nagdidimandahan tuloy magkapatid sa magkapatid, nagdidimandahan sa ang dami mga problema ng tao. Tama ba, Michelle? Okay. But I would like to give you an historical view or historical side of the Church of Efeso. The Church of Efeso was located in ibang lugar ito. Part in Europe, sa Europe, na kung saan
nag-stay si Paul dito ng approximately 3 years na nag-stay siya. Siya ang kauna-unahang nag-establish ng Church at Efeso. Kumbaga, ang Church of Efeso ay isang lugar noon na sentro ng kalakalan, lahat. Kumbaga, may mga kaya sa buhay ang mga nandito. Ang total population nila that time ay nasa 20,000. Pero hindi natin alam ngayon. At ang Church of Efeso ay pinagpastoran din ito ni Timothy. But may mga ibang kwento o ayon sa mga scholar ay nagpunta rin dyan si John the Beloved kasama ng kanyang ina na si Mary hanggang sa pagtanda at kamatayan nila. Isa sa mga patunay nito ay ang Book of Revelation, chapter 2, verse 4, na ang Church of Efeso ay naging masipag sa Lord for 40 years na naging masipag sila sa Panginoon. Pagkatapos nun hindi na sila naniwala sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng kaguluhan, iba-ibang aral, iba-ibang kwento, iba-ibang ugali, iba-ibang kultura. Kaya ang Church of Efeso din ay isang magulong simbahan noong unang panahon. Amen? Amen. Ayan, so isa sa pinakamahirap na gawain na ginagawa ni Paul, na bagamat siya ay isang pastor, apostol ng iglesia, sumusulat siya sa kanyang mga nasasakupan na maging magalak sa Panginoon, pero siya ay nasa bilangguan. Ang hirap kaya mag-exhort ng ganyan, ano? Mag-exhort tayo na magalak kayo, pero tayo pag uwi ng bahay, walang masaing. Galing, ano? Nasabi na ito, matawa kayo, pagpapalain tayo ng Panginoon, 40 years na, tapos ang church natin butas-butas. Maganda nga itong church natin, open, malawak, malaki. Nawa, umabot pa ito doon sa palengke. Lumaki, ano? So, submission to one another. Alam mo ba, yung word na submission ay madaling bigkasin. Pwede ba natin bigkasin lahat? Ang bilis, ano? Gawin mo kaya? Ang hirap gawin yan, ano? Mga anak na, pag hindi nabigyan ng bao, parang ayaw magpasakop na sa tatay at nanay, di ba? Pag inutusan mo magsaing, ang sagot, wait. Alam ni ate, nung unang panahon, bago makakain, nagsisibak pa ng kahoy, ano? Nagsisibak ng kahoy, mag-iigib sa balon, sa malayo, 1 kilometro, 2 kilometro. Tapos magpapaapoy bago magsala. Ngayon, pihit lang ng gripo, pihit ng kalan, may apoy na. Tamad pa rin. May mga anak ako yung ganyan. Paalisin nyo na. Biro lang po yun. So, isang controversial na word, submit to one another. How? Paano? Ang ganda ng pagsasalita natin. Lahat yata ng pinakamahirap na bigkasin ay nabibigkas natin. Lalo na kapag na-exercise yung ating mga tongue. Yung pag nagtatype, naalala ko nun, pag nag-aaral kami ng secretary, yung basic na typewriting, the quick brown fox jump over the lazy dog. Kapag naalala mo yung pastor, kapag magaling ka niyan, the quick brown fox jump over the lazy dog. Magaling ka na mag-type. Then, okay ka na. Basta alam mo na yung sa ulado mo yung mga madali mo nang i-type. Pangalawa, magandang practice din yan sa ating alaga kapag ikaw medyo may edad na. Tuwing umaga, the quick brown fox jump over the lazy dog. The quick brown fox jump over the lazy dog. Magandang tongue twister. The quick brown fox jump over the lazy dog. The quick brown fox jump over the lazy sun. Okay, then, balik na po. Submission. Isa sa itinuturo ng Bible ay ang magpasakop sa isa't isa.
Pero ano na ang nangyayari sa ating mundo? Magulo. Ito naman akin lang, special lang. Ano. Pag nakakita kayo, wala na yatang presidente na upo na hindi pinipetisyon o hindi nagwiwilga ang taong bayan. Ano bang qualification ng presidente para hindi na wala na mag-rally sa Mindula. Wala na mga, o kahit sinong upo, mabait, may masasabi. Pag masama, may nasasabi. Iupo kaya natin yung mga tanga para at least meron tayong komento. Di ba? Kasi naupo tayo, yung mga matatalino, naupo, marami pa rin nasabi. Naupo, may presidenteng nagmumura, mayroon pa rin nasasabi. May mga nangungurakot, may nasasabi. Isa na lang ang hindi pinapaupo natin, tanga at baliw. Paupuin kaya natin, baka magkaroon ng kapayapaan ng bansang Pilipinas. Tama ba? Kasi ako, bata pa ako, nagtataka ako. Lahat ng umuupo, may Mindula kaagad. Para sa kapayapaan. Yung tuta ng Japan, tuta ng Amerika, tuta ng... Puro tuta, hindi na lumaki. Sana naman naging aso. Sino kaya ang pwedeng iupo na wala nang magre-reklamo para mapayapa na ang Mindula? Wala, di ba? Kasi ang tao talaga likas na masama at makasalanan. Nagwiwilga tayo, nakadepende sa puso natin kung ano ang gusto natin. Kaya kahit sinong maupo dyan, automatic yun may kalaban. Kaya kung gusto mong magandang buhay, sabi nila, manahimik ka. Pero hindi rin naman manahimik kasi property nating lahat ang Pilipinas para sa kapayapaan natin. Teka muna, parang napunta ako dun sa napayapa, baka biglang may magpunit ng sidula, may i-pay ba rito? Wala naman siguro. At saka hindi naman ako i-pay, hindi naman ako kumukontra. Nag-ano lang ako sa Word of God. Okay, let submission to one another. Number one principles, let the church be presented in peace. Kaya nga, ang church dapat mayroong kapayapaan. Pero ano ba ang church? What is the real definition of the church? Itong lugar na ito ay church or place of worship. But according to Pauline theology, church is the living organism. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw pala yung iglesia. Kaya kung ang Diyos nananahan sa atin, sabi ni Paul, don't you know that you are the temple of God? Hindi ba ninyo nalalaman niya na kayo pala ang templo ng Panginoon? So kapag tayo ang templo ng Panginoon at ang Diyos nananahan sa ating puso, hindi sa lugar na ganito. Kung ang Diyos nasa puso natin, dapat ilagay natin ang kapayapaan at manatili ang kapayapaan sa bawat isa. Kaya nga sabi ng noon, di ba, naalala natin lahat hanggang magpahanggang ngayon. Ano ang sabi ni Father? In Him, with Him, through Him, in the unity of the Holy Spirit, give Him a sign of peace, of prosperity. Kapayapaan pala dapat ng church. Pero bakit ang church or ang individual believers kay Christ magulo at nag-aaway-away? Di ba? Pag nasa loob na tayo ng church ng Catholic, naalala ko, pag pumapasok ako ng church ng Catholic, nasa likuran ako, namimili ko alin yung may magandang babae, siyempre. Kasi hindi ako natabi, nasa likod lang ako. Kasi hinihintay ko yung pagsabi ni Father na give him a sign of peace. Pag-liw sabi, uy, peace be with you. Nagkakalapit yung aming sarap din minsan. Hindi, ito ko lang naman ito, wala ko akong karanasan ko yun. Akin, wala lang basagan ng trip. Akin na. Pwede naman kayo magkwento ng sarili ninyong kwento. Baka kayo nag-church kasi ako nag-church ako. Ganun ang ginagawa ko. No? Walang pakialaman. Akin lang. No. Pwede kong i-share, pwedeng hindi. Pwedeng i-heart, pwedeng i-like. Let the church be presented in peace. Dapat ang church pala, papunta kay Kristo, dapat dala-dala ang kapayapaan. Wala nang gulo, wala nang problema, wala nang
may konting kirot, pero dapat nagtitiisan. Nagtsatsagaan. Parang mag-asawa. Ang church, parang mag-asawa yan. Di ba kapag may edad na mag-asawa, nung unang panahon, naalala, ito, mga magaganda to dahil puro mga may edad na yung mga nandito. Sabi nga ng yung mga kabataan nun sa probinsya namin, si Lola matanda na, isang langaw na lang ang pipirma. Heaven na yan. Minsan biro lang naman natin. Hopefully, umabot pa kayo ng 150 years. At sama-sama pa tayo dito ng matagal. Kahit mata na lang ang nagalaw, ang halaga, buhay pa rin tayo. Sama-sama tayo. Gusto nyo sama? Sige. Pero, yun nga, isang bagay na maganda sa atin na nandoon ang kapayapaan. Sa mag-asawa, di ba, sa unang mga taon, pag bagong kasal, ang ganda ng timsong niya. Siyempre, mainit pa ang pag-ibig niya. Parang bagong sinaing, nausok-usok pa. Pag nilagay mo sa kanin, kahit itlog lang, sardinas lang, okay na. Di ba, ang timsong pag bagong kasal, gaano kadalas ang gabi. Ano bang kanta yan? Hindi ko alam yun. Gaano. Pero kapag ang tao, mga nasa 50 years old na, 40, kapag nung unang panahon, kapag umaalis tayo, sweetheart, di ba? Alis na po ako. Hindi aalis nang hindi makahalik sa labi yan. Pero kapag mga 50 years old na, mga 40, yan, amoy sunrox na yung kamay. Naku. Minsan nagtatago na yung mga lalaki, hindi lang makapagpaalam. Sada kaya si Mrs. naglaro ba? Dala-dala yung manok pang sabong. Pag kumahalik, nasa pisngi na. Sweetheart, napilitan lang yan. Dito na kami, alis na ako. Halik sa pisngi. Ang timsong naman yan, paminsan-minsan. Paminsan-minsan, ang alaala mo'y nagbabalik. Minsan-minsan na lang talaga halikan sa labi. Si nanay, hinihigil na. Ito, hindi na nakakatikim ng halik yan. Nahalik pa ba si tatay, nanay? Hindi na? Ayun sinasabi ko, di ba? Sinasaya. Sayang yung panahon. Okay, pagka ganyang edad, pag mag-asawa ang timsong niyan, maalaala mo kaya. Maalaala mo kaya. Pero nung unang panahon, kung makahipo ng kamay si tatay, parang langit na, di ba? Yung dulo ng kuko, kulay-kulay yung cutex, mahipo lang, langit na. Ngayon, wala nang pakialam, bahala ka sa... Nung una, pag sumakay ng jeep yan, hawak kamay, ingat. Ngayon, tinutulak. Sumakay ka! Hintay pa ako. Iba ang buhay. Dito na lang ako 15 minutes na. Okay na? Okay lang ako dito. Hindi na mahaba yung video na nagigaw kasi si nanay. Maalaala. Pang-maalaala talaga ang buhay nila nanay. Let the church be presented in peace. That is our goal. That the church which is designed by God in peace. Let's keep it or keep the church in a peace. Ang problema, maging sa bahay, magulo. Kaya pag pumunta sa church, magulo. Biyernes pa lang, nagsisimula na, hindi na inig. Sabado, ayan na. Mayroon ng, may sakit na dito, parang kailapang hirotin. Hindi na makatingin ng diretso. Tinatawag na, nagtingin-tingihan na, wala namang tutuloy. Magaling pa naman noong Biyernes. Pag tinawag, Edward! Di ba mga ganyan? Pag yung mag-asawa, hindi nagkakasundo, pag tinatawag ng asawa yung lalaki, Edi, magpalis ka. Walisin mo mukha ko. Galit nga eh. Magpakulo ka na ng tubig, magkakapakuluan mo mukha mo. Sobrang galit. Kaya pagdating sa church, pati ang church apektado. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Oh, tingnan natin sa verse 1 and 3. 15 minutes na yata ako. Ano na pag over na ako kasi. Ha? Uy, uuwi pa ako. Ano ka? Huwag naman ganyan. Naghihintay yung mga anak ko doon. Ano bang verse tayo? Ephesians chapter 4 pala tayo. Jesus. Hallelujah, Lord. Ephesians, tingnan natin verse 1. Let the church be presented in peace. Therefore, the prisoner of the Lord, I, therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Kung paano tayo nakakilala sa Panginoon, papanatilit natin yung pagkatawag sa atin with all lowliness, kababaan ng loob, and meekness. Lahat talaga ng mga masakit. Masakit. Paano magkakumbaba, ang hirap niyan. Maging ang hirap. Lahat ng mga with long suffering. Ang tinding, pag sinabing long suffering, walang katapusan yan. Yung parang probinsya, kung pumunta ka ng Bulacan, saan ba dito ang ay dyan lang. Pero yung dyan lang, 10 oras ka nang naglalakad, hindi pa mahanap-hanap yung dyan lang. Long suffering, forbearing one another in love. Alam mo, yung pag-ibig talagang walang sukat yan. Sabi ng Bible, para mapanatili natin at magpasakop tayo sa isa't isa, dapat ang ating pag-ibig, kung magdalahan tayo, yung nagbibigayan sa pag-ibig. Alam mo, ang pagpapasakop sa isa't isa, sinasadya yan. Pinipilit yan, hindi lang dahil gusto o hindi mo gusto. Kahit hindi mo gusto, kailangan mong magpasakop para ang church ma-present in a peace situation. Dapat para makuha natin yung pagpapasakop, nagtsatsaga talaga. Parang asawa at sinatsaga. Oh, kahit kami ni Sister Ning, ako nagtsatsaga lang ako sa kanya. Oh. Hindi, sa totoo lang, sinatsaga ko yan. Siya naman nagtitiis sa akin. Ang dami niyang pagtitiisan sa akin. Ako, tsagang-tsaga. Pero siya, sobrang pagtitiis. Kasi hindi naman perfect ang couple eh. Di ba? May panahon talaga na nakasimangot ka, anong ganda mo, napangit ka talaga eh. Okay, ang ganda ng itsura, sa tingin mo ang ganda. Ako, tingin ko sa kanya, napakaganda. Pero tingin ng iba, pangit yan. Pero kahit pangit sa iba, hindi ko rin pakakawalan kasi maganda nga sa akin. Dapat ganun ang tinginan, tiyagaan. Di ba? Pastor Jess? Nahali ka pa, Pastor Jess, sa wife mo? Sa loob na din? Dito. Siyempre, pagka medyo makinis-kinis pa yung wala pang gatla, labing-labing pa yan. Pagka halik, gusto mo. Nung una, pagka humalik ako, gusto ko, pati nila, lumabas na. Ano yung pagka mga bata, hindi man, lahat naman tayo, mga bata, ano tayo ha? Ano po? Jesus, sana ba ako? 3, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Kaya dapat yung pagsakitan natin, ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Kasi tayo ay pinag-isa, binigkis, united in the Spirit. Dapat hindi na paghihiwalay. Hindi na, may isa kong kwento noon na yung may isang hayop sa ibang bansa na ang tawag dyan ay skunk. Ang mga balahibo nila ay mga matalas. Ang balahibo nila ay kapag dumikit sila, nagdidikit-dikit sila sa isa't isa, na nasusugatan. Kaya kapag taglamig sa Iceland, kapag taglamig, mamamatay silang lahat eh. Kaya ang ginagawa nila, nagtatabi-tabi sila. Kaya lang pag nagtatabi-tabi nga sila, nasusugatan. Masakit. Kaya lang para sila mag-survive, tinitiis nila yung sakit na yun. Para lang mag-survive. Ganon din sa family. Ganon din sa church. Para ma-achieve natin yung submission o yung peace na mayroon tayo, dapat tinitiis natin lahat ng sakit para ma-achieve natin yung peace. Amen.
Amen. Kapag hindi mo kayang tanggapin o hindi mo kayang yung sakit, ang tendency niyan lumayo. Umalis kaya maraming stowaway noong una mga panahon, maraming mga sino bang kumanta? Kay rami ng winasak na tahanan. Kasi hindi nakatiis. Oo. Araw-araw pa naman nagiinom si Mister. Kaya umalis na lang siya. Wala na pa akong ibig sabihin, pero kwento lang. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, buti nga sa'yo. Number 1, doon sa ating let the church be presented for bearing one another in love. Nagdadalahan talaga tayo ng ating pag-ibig sa isa't talagang tsagaan yan for us na ma-achieve natin yung submission to one another sa church. Dapat talaga tinatsaga natin. Hindi lang basta, nagpapasama. Minsan pa nga, di ba, nangyari sa atin, yung mga nagkakasala sa atin, napatawad ko na yan. Pag lang kami makikita. Paano ka nagpatawad yan? Galit na galit kung ka mo pala. Parang gusto tamaan ng kidlat. Hindi talaga ganun. Ang tao tayo, binuo tayo, we are built by God, created by God, built in peace. Kaya nga sabi ni Jesus, John 14, verse 27, my peace I give unto you. Sabi ni Jesus, my peace I give unto you. Ibinigay talaga ni Jesus yung kanyang yung kapayapaan para ang lahat ng taong lumalapit sa Kanya, nagkakaroon ng kapayapaan. Kaya sabi ni Jesus, my peace I give unto you. That's the peace that the world cannot give. Kumbaga sa mundong ito, puro sakit ang mararanasan natin. Pero kapag sa Lord, mararamdaman mo ang kapayapaan. Amen. Amen. Kung malangpak din kayo, hindi lang purong bibig ang ginagamit ko na tawag daw, ayaw malangpak. Gusto niyo kayo tumayo dito, ako naman dyan, palangpak ako ng palangpak. Hindi, pero lang po. Number 2, humble and meek. Isa sa mga attributes ng God na ang Diyos ay humble and meek. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya yung pattern natin sa pagsaserve sa Lord, yung pattern as sons and daughter of God is humble and meek. Kapag ang tao, lahat ng tao may kababaang loob, maamo, that's the time na ma-achieve natin. Pero ang hirap niyan. Ang hirap. Lalo na sa mga level ng mga pastor, mahirap yan. Pag nagbuklat ang isang pastor ng Bible, tapos ibang church yan, nanginginig na kagad yan, gusto ko debatihin kasi parang mali ang sinasabi. Ang dami niyan, may mga, lahat kasi mga pastor, may sakit na kami sa puso. Hindi, biro lang po yan. Pero ayan po. Endeavoring, pangatlo, endeavor o pagsumakitan. To catch the submission, tinatrabaho talaga ang submission. Talagang ang pagpapasakop, ginagawa, pinipilit, ginigiit. Kasi kung salita lang yan, wala, hindi mangyayari yun. Lahat ng bagay na mayroon ka, bunga yan ng ating mga gawa at pananampalataya sa Diyos. Sabi ni James, kung ang iyong pananampalataya ay walang gawa, patay yan. Ang daming nananalangin, ayaw gumawa. Dito na lang tayo, baka mapaiba ako. 5 minutes na lang daw. Nagsuggest na, 5 minutes. Let the church united in faith. Ang church dapat nagkakaisa, nagkakasunod. Alam mo, ang ganda ng team, ng isang grupo kapag ang lahat ng mga naniniwala kay Kristo ay nagkakaisa. Magandang tingnan. Ang problema nga hindi nagkakasundo ang mga religious leader. Pares Christian, iba ang kanilang position.
Pag humingi ka ng tulong, ano ka, born again, parang ayaw tulungan kasi born again din ako, naghirap din ako, manalangin ka lang. Walang kwenta, prayer, patay na, wala na pagkain, pag-pray mo pa. Bigyan mo ng bigas. Si Christ kapag nakita niyang gutom ang mga disciple or yung mga nagpipiding, 5,000, the feeding of 5,000, feeding of 4,000, daming pinapakain, may kagubilin pa nga si Jesus, di ba? Sabi niya, nabilang ko ako, wala man lang dumalang. Nagutom ako, wala man lang nagpakain. Nauhaw, walang nagpainom. Anong sabi ng mga disciple? Kailan nangyari ang Panginoon? Sabi ni Jesus, kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ginawa mo sa akin. Kaya ibig sabihin, lahat pala ng ginagalawan natin sa mundong ito, kahit anong ginagawa mo, utos ng Diyos yan. Akala natin atin yan, pero gumagalaw tayo, alam, individually, kung ano man ang ginagawa mo, walang nakakaalam yan maliban ang Diyos. Kaya kung ano yung ginagawa natin, gawin mo yan dahil pinapagawa ng Diyos yan. Lagong sinasabi at lagong inuulit-ulit, what you are now is a God's gift to you. What you make to yourself is your gift to God. Kung ano ka man ngayon, regalo ng Diyos yan sa iyo. Si sister, na-operan siya, pero hindi na tatanggal yung tahi dahil papunta ng church. Pag pumunta ng tungkita niyan, wasak yung tahi na yan. Hindi, bira lang po. Let the church united in faith. Sabi ng Bible, Matthew 18, sabi niya, sabi ni Lord, who am I? Sabi ni Lord kay Peter. Sabi niya kay Peter, upon this church I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. Even the gates of hell shall not prevail against it. Bakit? Kapag ang tao may pananampalataya, alam mo, ang kapital natin para magtagumpay yung ating pananampalataya. Even submission. Submit to one another. Sa tingin mo yung leader mo parang hindi magaling at mas magaling ka, ay magpasakop ka. Iniisip mo lang magaling ka pero ang totoo hindi ka talaga magaling. Minsan may mga ganyan eh. Nananalangin sila na mas magaling magpastor kasi mas magaling siya sa leader nila. Pero hindi totoo yun. Isip mo lang na mas magaling ka sa leader mo pero yun ay may basbas sa Panginoon. Amen. Okay, sa organization naman yan, applicable. The church, let the church united in faith. Number one, bakit kailangan natin magkaisa sa pananampalataya? Because we have one body, and that is the Lord Jesus Christ. Kaya dapat lahat tayo ay nagkakaisa sa pananampalataya para sa kapayapaan, pagpapasakop natin, para makasunod tayo sa sinasabi natin, dapat tayo ay magkaisa sa ating pananampalataya. Saan? Sa bawat grupo, sa bawat churches, kung ano pamunuan, sundin, wag suwayin. Kaya yun nga ang problema ng ating gobyerno. Kahit sinong maupo, may reklamo. Maupo mabait, may reklamo. Naupo sino ba yung presidente na para sa mga mahihirap, si Estrada. Hirap para sa mahihirap, na bilanggo. Si Gloria para sa mga magnanakaw, tagilid. Maganda pa nga si Gloria nasa hospital nakatira. Nung naging congressman, nawala yung house arrest, hospital arrest, house arrest, trabaho na mga may pirang, mga matatalino, mga professional na mga magnanakaw. Kaya tayo naman, paniwala tayo sa mga ginawag-gawang kadramaan. Ang totoo niyan, hindi naman talaga ang tao, wala naman tayong power eh. People's power, naniwala ko pero may people's power ang tao. Subukan mo magsama-sama lahat ng mga may hirap. Tubig ang katapat niyan, bumbiro. Pero kapag sinamahan ng isang ma-influensyang tao, may kaya, diyan nagkakaroon ng power.
Ibig sabihin, ang power para sa mga mayayaman. Balik na po tayo baka. Huwag nung sabihin yung mga sinasabi ko nga sa ano. Yung pangalan ko, huwag mong ibigay. Unity for peace. Alam mo, ang hirap ng Bible. Ang sinasabi lagi, more on moral aspect, pero ang tao papunta sa immorality. Ang kapayapaan, kapag immoral kang tao, hindi mo magagawa kasi hindi naman hanap ng katawan ng kapayapaan. Ang hanap ng tao, gulo. Kapag ang tao walang Diyos na kinatatakutan, ang hanap niya gulo at hindi kapayapaan. Amen. Amen. Number 3, unity for good works. Ito malupit to, unity for good works. Let the church united in faith. Tapos pangatlo, unity for good works. Kahit anong ginawa mong mabuti, lalapastanganin ka pa rin ng tao. Magbigay ka na dyan, gumawas ka na sa community, naglinis, nagpakain, supply dyan. Pagdating ng araw, mayroon pa rin masasabi. Naalala ko yung sinabi ni Dr. Jose Rizal sa El Filibusterismo. Sino nakakaalala niyan? Ano ba yung sinabi ni Dr. Jose Rizal na memorable sa kanya mga isinulat? Nalimutan ko na rin yun. Next na lang, pag may ganito pang pagkakataon sa tingin ko, nalimutan ko rin. Sabi niya, yung sinasabi ng na kapag ang tao yung sinabi niya page yun sa El Filibuster na walang nakakakuha ng kapayapaan sa isang bayan, sa isang tao, na yung mga mababait na tao. Sabi niya, Ano nangyari? yung nagpo-provoke ng galit sa tao, Inaway ni Borno? yung mga masasama, pero ang nakakaani, yung mga mabubuti. Sinabi ni Doktor, kasi kapag ang tao, parang ganito yan, kapag ang kapitbahay mo chismosa, tapos ikaw wala kang kasi mabait ka naman, parang hindi ka lumalaban na tayo ng gulo. Pag nag-uusap yung dalawa doon, at ang buhay mo pinag-uusapan, uy, dyan na, lumalabas na si Evangeline. Ano ngayon? Gusto ko sampalin ko pa yun. Okay, puin mo yung buhok niyan, sasampalin ko. Pero kapag lumabas mayaman at yan ang pinagipintuhan, ano na sabihin ng kapit doon? Diyan sila mo. Tumigil ka, mabaril pa tayo yan. Pati ako madamay. Tigil yun, bakit? Masama yun eh. Pero kapag mabait na pinag-uusapan, kahit sampalin mo, apak-apakan mo ang mukha, okay lang. Harap-harapan kasi kaya, kinakaya. Sinabi ni Dr. Jose Rizal yan sa kanyang sulat sa El Filibusterismo, on no limit ang rin nung malapit na siyang barilin sa Lunita. Sabi niya, no one, nalimutan ko sa English, babalikan ko pa yung next year kapag kita-kita pa tayo. So sabi ko yan sa inyo, nalimutan ko lang sinabi niya, sa malapit na siyang patay. Sabi, ang lupit nga ng sinasabi. At yan ay nagiging tradisyon natin, kultura natin mga Pinoy. Kapag ang taong kinakausap mo, alam mong kayang-kaya, kahit pagchismisan mo, hindi ka matatakot. Pero kapag ang chinichismis mo, may kakayanan kang saktan, idemanda, ang labi, nakatahi. Pero kapag ang chinichismis mo, walang kakayanan, ang labi, ang opera, nakatanggal ang tahi. Buka ng buka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Last na tayo. Last na, promise. Hindi na ako magana. Number 3, unity of the doctrines. What is unity of the doctrines? Alam mo yung doktrina, hindi naman tumutuko yan kung saan doktrina. Pag sinabing doctrines, it pertains to God. Isa lang naman ang Diyos na sinasamba natin. Sino ba ang Diyos na sinasamba natin? Yung lumikha ng langit at ng lupa. Mga bagay na nakikita natin at hindi nakikita. Kapag yun ang thinking mo na ang Diyos mo ay yung lumikha ng langit at ng lupa at yung napako sa krus, namatay,
muling nabuhay, umakyat sa langit. Wala naman tayong pagkakaiba. Ang nagkaiba lang talaga sa atin, ugali natin. Kasi most of the time, we are claiming that we are God's believer, pero yung ating ginagawa, kakaiba sa sinasabi ng ating bibig. Di ba? Ito practical. Ako, ilang beses na ako, every time. Kasi lagi akong nasa tungitan nung unang panahon na hindi na ngayon ha, baka sabihin niyo yung bishop na yun, ano pala yun, sugarol pala yun. Nung unang panahon, kinigin. Nung unang panahon, lagi akong nagsusugal. Yung tungit. O kahit ngayon, gusto mo magtungit kasi may barahan dito. Hindi ka mananalo sa akin ng tungit. Dahil naka-experience ako sa barko, sumakay ng barko. Ang dami kong nakalaban ng mga hustler. No? Pero, kapag may kausap ako, ang declaration ko, may Diyos ako. Alam naman sinong magsayang wala kang Diyos. Pero yung kakaibang gawa. Kaya, unity in the doctrines, ibig sabihin na dapat lahat ng tao, kapag nag-declare ka na may Diyos ka, pakita mo. Prove to yourself.